Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hana. Ibabahagi ko lamang po yung isa sa mga hindi pa rin maipaliwanag na kababalaghan na naganap po sa OR department namin. Ito po kasi ay may kaugnayan sa quarters ng mga anesthesiologist. Since public hospital po ito, hindi naman po lingid sa nakararami na bukod nga sa lumang-luma na ang building ay talagang nagiging tampulan din ng katatakutan at mga kwentong kababalaghan ang lugar namin. Katulad na lamang po ng nangyari ng isang madaling araw. Natatandaan ko noon na 3 ang anesthesiologist na naka-duty. Ang 2 ay naka-DEXA surgery, so bali isa lang po ang natira sa kanila at siya po ay yung natutulog ng mag-isa sa quarters nila sa ikalawang palapag ng ospital. Naalimpungatan daw po yung doktora na iyon dahil nadinig niya na tinatawag siya ng isang lalaki at ang sabi ay meron daw pong CS. Dok! Meron pong CS! Pupungas-pungas pa nga daw siya noon, Sir Red, kaya ang tanging reply daw po niya sa tumatawag sa kanya ay, "Okay, sige, pababa na." Nang makababa daw po siya, inaasahan niya na may sasalubong sa kanyang nurse, kaso wala daw po kahit isa. Hindi naman din daw tumunog ang pinto noong nagbukas, kung kaya't ipinagsawalang bahala na lamang daw po niya ito at baka umalis nga lang ng tahimik yung tumawag sa kanya. Nang makarating na nga daw po siya doon sa gawin ng OR, nagulat siya dahil 2 lang ang gumagana na OR room at yung iba ay naka-lights off. Nilapitan niya yung nurse na lalaki at tinanong kung bakit daw siya ginising, wala naman daw palang pasyente ng sandaling yun. Inis na nga daw yung tono ni doktora noon pero kalmado naman pong sumagot yung lalaking nurse sa kanya ng, "Po? Ay, Dok, hindi naman po ako pumunta sa quarters ninyo kasi yan lang po talaga yung natitirang pasyente na nakapila. Yung mga inuoperahan po nandoon sa 2 operating room." "Ano ka mo? Sino yung pumunta sa akin doon at sabi meron daw pasyente? Tanungin mo nga yung ibang kasama mo na lalaki. Hindi ako pwede magkamali. Tinawag ako doon sa 2nd floor. "Doktora, ako na lang po ang hindi nakadeck na lalaki sa duty namin. Pero doon po ako sa recovery room naka-area, kaya imposible po natawagin kita. At saka may mga pasyente pa po ako." Nakangiti naman daw po sa pagsagot yung lalaking nurse, kung kaya't nangunot noon na lamang si doktora at sinabing, "Sir, imposible. Nakailang tawag siya para magising ako." Medyo nanahimik daw po ng ilang saglit yung lalaking nurse at si doktora. Hanggang sa bigla daw pong tila nagliwanag ang mukha ng lalaking nurse at sinabing, "Ay nako Dok, hindi lang ikaw yung naganyan. Marami na kayo nabiktima ng nurse na yan." Hindi ko na gets. Anong ibig mo sabihin? "Dok, marami na sa kwarto ninyo ang naganyan. Dati siyang nurse natin. Matagal na yon, kaso bigla siyang nagkasakit tsaka namatay agad. Kaya malamang siya yun ang gising sa'yo, doktora. Nagmulto na naman siya rito. Alam na namin yung kwento tungkol sa kanya. Mahal na mahal daw niya kasi yung pagiging nurse niya, kaya baka hanggang ngayon hindi pa rin niya tanggap na patay na siya. Parang nasa 25 years old lang ata siya kaya batang bata pa talaga. Kaya yung mga senior niyong doktor kapag ginigising,
Kailangan namin tapikin or hawakan sa paa para alam nila na buhay talaga yung gumigising. Kaya mapapansin nyo nga Dok, kapag sila'y natutulog doon, bukod sa hindi na nga sila agad-agad sumasagot, kapansin-pansin ngayon nakatalukbong sila lagi ng kumot. Dire-diretsyong pag-amin nung lalaking nurse. Doon daw medyo namutla yung doktora at simula nga daw nun, kung may bakanting kama sa recovery room at siya lang ang natitira, ay doon na daw siya natutulog para at least meron nga siyang kasama. Nung tumagal-tagal ay nasanay na din daw po yung doktora na matulog ng mag-isa sa quarters at sabi niya ay nauulit pa rin yung pagtawag sa kanya. Pero this time nga raw, ginagawa na nga din daw niya yung teknik ng iba pa niyang kasamang doktor na pagtapik sa paa. O kaya naman ay ang pagtalukbong ng kumot. Sindak! Magandang gabi po sa lahat. Ikikwento ko lamang po ang madalas na sinasabi at ibinabahagi sa amin ng aming manong guard sa dati ko pong pinagtatrabahuhan sa Libis. Yung building na iyon ay marami na rin po talagang mga kwentong katatakutan kung tutuusin. Tapang-tapangan na nga lang talaga Sir Red dahil no choice at kailangan ko ng work. Since kakaumpisa ko nga lang noon, kaya graveyard ang bagsak ko. Ganon din si Manong Guard. Siya parati ang natatapat sa amin. So kapag magkakape kami during our lunch break, kadalasan ay mas pinipili namin na tumambay sa lobby kung saan nagbabantay si Manong Guard. Kuwelang-kuwela po talaga kasi si Manong Guard at talagang lahat ng kwento niya ay talagang pakikinggan mo. So madalas ay tungkol sa buhay at kung ano-ano pa yung mga pinagkikwentuhan namin. Pero hindi talaga nawawala ang mga kwentong kababalaghan sa lahat ng mga kwentuhan sessions namin kasama siya. Isa na nga daw yung kwento tungkol sa mga kusang nagbubukas na monitor at yung mga nadidinig daw po niyang tila nagtatype sa keyboard. Partida nun Sir Red. Wala nang kahit na sinong mga agent na naroroon sa station. Routine check po talaga nila yon kapag wala ng tao sa per stations. Pupuntahan nila yon para i-check kung sakaling may naka-open pa o naiwan na nakabukas na computer o kaya magre-rearrange ng mga hindi na iayos na mga upuan. Hindi lamang daw po 2 o 3 beses naganap. Bigla-bigla ay nagbubukas talaga yung monitor kapag nilalapitan niya para i-check. Wala naman daw pong kahit ni isa na naiwan sa aming opisina. So kapag papatayin na nga daw po niya yung computer, kapag papalabas naman na siya, ay bigla na naman daw pong tutunog yung keyboard at magbubukas muli yung pinatay niyang monitor. Hanggang sa nagpasama na nga daw po siya sa kapwa niya guard. Doon nga daw Sir Red ay para mapatunayan niya na hindi siya gumagawa ng kwentong katatakutan sa opisina. At yun nga ang naganap. Parehong-pareho sa kanyang mga naranasan at ito nga'y nasaksihan din ng kasama niyang guard. Dahil nga the same na sila ng experience, ang nangyayari ay nagkakatinginan na lamang daw po sila sa tuwing meron daw pong tutunog na keyboard at kusang mag-o-open na monitor. Kahit takot na takot, papatayin na lamang daw nila ulit yung computer. Bukod pa nga daw dito Sir Red, ay yung kwento nila na sumasabay na mag-inang multo sa elevator kapag madaling araw. May nakapagpatunay na nga daw po nito sa kanila. At yun nga daw po ay yung multo ng mag-ina na tila nanggagaling lagi sa 9th floor at bababa hanggang sa lower ground. Meron nga din daw pong chance na nag-check sila ng CCTV pero wala nga silang nakitang mag-ina, pero may isang empleyadong tila may kinakausap
kahit na ang totoo, base sa CCTV, ay mag-isa lamang siya sa loob ng elevator. Meron nga din daw na nagulat sila at kinilabutan nang mag-log-in at pumasok yung isang empleyadong kamamatay pa lamang. As in, sobrang normal daw ito, Sir Red, at binati pa nga sila bago pumasok sa opisina. At dahil sa trabaho niyang iyon, at kahit gustong-gusto na nga daw po niyang umalis o kaya'y magpalipat ng shift, ay pinigilan na lamang daw niya ang kanyang sarili dahil ito nga yung trabahong iniatang at ginusto niya. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.